Ito na nga po mga kapatid, meron pong kumakalat ngayon na papel na meron pong nakapirma ng mga senador. Ito po ay kaugnay sa pagpasa po ng budget noong mga nagdaang linggo po mga kapatid. At ito nga po yung sa AKAP po, kung matatandaan po natin na AKAP program po ng kay Martin Romualdez po ng House of Representatives. At ito na nga po mga kapatid ay 8 po sa 17 senador ang pumirma sa naturang AKAP mga kapatid. At nakakapagtaka dahil kung sa 8 at 17 ay kitang-kita po natin ang kalamangan at bakit po ito nakalusot. Ayan po ang tanong ng maraming Pilipino dito sa bumulagang papel na natuklasan po ni na Joey at ni na Sas mga kapatid. Ito po ay bumulaga ngayong araw at basahin po natin ang naging post po ni Joey sa kanyang Facebook page. At ang sabi niya, ang weird ha, base sa mga kumakalat na documents, 8 sa 17 lang ang pumirma sa part ng Senate sa 2025 national budget. Ito ang tally ko. Members of Bicameral Committee from the Senate of the Philippines for the 2025 national budget, Grace po, sign, Cynthia Villar sign, Pia Cayetano sign with reservation on PhilHealth, Win Gatchalian sign, Jerby Hercito sign, Jingoy Estrada sign, and Cheese Escudero sign. Yan po ang nakalagay. At dito naman po sa mga hindi po pumirma, Ronald Bato de la Rosa did not sign, Bongo did not sign, Loren Legarda did not sign, Amy Marcos in fairness, Amy Marcos did not sign, Joel Villanueva did not sign, can't believe he did not sign, supported siya sa pagpasa ng GAB. Mig Subiri did not sign, Mark Villar did not sign, Risa Hontiveros did not sign, Coco Pimentel did not sign, 8 sa 17. Pero napasa pa din ang budget. Ano yan at bakit? Ayan mga kapatid, ipopost po natin ang mga pirma po ng mga senador na nag-aproba po sa proposed budget ng 2025 mga kapatid. Ayan po ang kanilang mga sign. At kung makikita po natin dito sa pictures na ito ay ang mga congressman po na mga nakapirma. Ayan, kita po natin. At dito naman po sa House of Representative, ang pumirma po dito is makikita po natin sa pictures ay si Representative Elsaldico, Estela Kimbo, Aurelio Dong Gonzales, David J.J. Suarez, Manuel Jose Dalipe, Jude Asidre, and Representative Nataline Gonzales II, mga kapatid. Ayan po ang nakapirma sa BICAM report, mga kapatid. At nakikita natin, dito po sa Senate, sa House of Representatives ay napuno po ng pirma. Dito po sa both sa side po ay 8 lang, 8 lang. Nakita po natin 3 lang yun nandito sa isang papel at meron pa po dito sa other side, mga kapatid. At ito pa, meron pa po pala. Nandito rin si Joboy Aquino, Raul Bongalon, si Romeo Acop, Madrona, hindi ko kilala yan, at Duabit, Libanan. So, ayan po ang mga pumirma dito sa Kamara, mga kapatid. At nakakapagtaka, kung ang suporta po ng House of Representatives ay buong-buo sa pagpasa po ng 2025 proposed budget. Nakakapagtaka po dito, bakit po sa sa Senado, mga kapatid, ay 8 lang po. 8 sa 17 na mga senador ang nag-approve. Bakit po, mga kapatid, magtataka tayo bakit? Ang 17 po nasaan? Bakit po hindi sila nag-sign? Ano po ang reason? Alam na po natin ang kasagutan, mga kapatid. At ang pinagtataka natin po, bakit po ito ay lulusot? Bakit po hindi na lang muna repasuhin at ipaliwanag sa mga maraming Pilipino kung ano ang dahilan, bakit hindi po dapat ipasa? Dahil nakikita po natin, mga kapatid, marami pong loophole sa gagawin po nilang pag-aproba dito. Dahil nakikita po natin, ang Armed Forces of the Philippines ay binawasan ng budget. Ang Department of Education na nangangailangan ng pagkalinga at suporta dahil marami po tayong mga remote areas na mga nangangailangan po ng mga school buildings at iba't iba pa, mga computers and laptops na hindi po natutugunan ng gobyerno hanggang sa ngayon ay nananatiling
sarado po ang bibig ng Malacanang dito at ano po ang nagiging aksyon dito sa pagkaltas po ng 12 bilyon sa Department of Education at ang subsidy po na hinihingi ng PhilHealth ay hindi pa rin po naibibigay. Isipin po natin pero ang DPWH nangunguna po sa number 1 na nabigyan po ng isa sa may pinakamalaking pondo. Ang DSWD, binawasan. Ang DepEd, kinaltasan ng 2 bilyon, 12 bilyon. Ang subsidy ng PhilHealth, tinanggal. Sa Armed Forces, binawasan din. So, makikita natin mga kapatid, ang mga importanteng institusyon na ito, ang mga ahensya ng gobyerno, ay mga mahalaga po ito para kailangan mapondohan ng sapat. Pero ano po ang ginagawa ng mga senador na nananatili pong sarado po at wala po silang pagpapaliwanag kung bakit po nangyayari ang mga ganitong pagkakataon na ang mga importanteng ahensya ng gobyerno. Kaya tayo nagkakapalpak-palpak sa Armed Forces of the Philippines dahil imbis na po nataasan natin ang ating mga ginagamit po sa pandigmaan, ang mga barko, ang mga maaayos sa barko ay hindi natin mai-provide. Ang mga ginagamit po ng ating mga army ay hindi po natin naibibigay. At sa school po, yung mga laptops and chairs, mga school buildings na kailangan po, ay hindi pa rin po naibibigay. Bagkus kinaltasan nyo pa po ang PhilHealth po na pinagtutuunan ng maraming Pilipino, ay ganun din po ang inyong ginawa. Binaklasan nyo rin po. Paano po at ano po ang nangyayari mga kapatid? Ipaliwanag nyo po yan. Dapat po kayo ay magpaliwanag sa maraming Pilipino. Ang mga ganyang problema po na nangyayari sa pagpapasa po ng budget ay kung marami po ang magiging problema ay sana wag na muna pong ituloy, no, dahil nakikita po natin ay marami po at lalawak po ang problemang ito, no, dahil sa nakikita natin kung ano pa po ang kinakailangan ng maraming Pilipino at mapapakinabangan ng maraming Pilipino ay yung pa po ang binabaklasan ng pondo, ang Department of Education, ang PhilHealth, ang kailangan po na depensa ng ating mga kasindaluhan ng Armed Forces of the Philippines ay binaklasan din po mga kapatid. Nakakalungkot dahil ang mga importanteng ahensya po ng gobyerno na kailangan pagtuunan at bigyan ng maayos na pagkalinga po ng gobyerno ay imbis na itaas po ang kanilang pondo ay binabaklasan pa po mga kapatid, at kung hindi baklasan, binabawasan pa po ng bilyong-bilyong halaga, no mga kapatid. Kaya nakakalungkot dahil ang mga ganito pong klaseng aksyon na ginagawa po ng mga senador at ng mga kongresista ay ito po ay hindi po makatutulong, no. Sana po anuman po ang maging desisyon ng ating presidente ay sana mapag-isipan po ng maigi kung ang budget na bato ay kailangan pang repasuhin at ibalik muna at pag-usapan muna sa floor para maging maayos at maging okay naman po. Dahil nakikita po natin marami pong umaalma ng mga Pilipino dahil sa ginagawa po nila. Ang pagbaklas ng 12 bilyon sa pondo ng Department of Education, ang pagbaklas sa PhilHealth subsidy, tinanggal din nila. Ang pondo po na kailangan sa Armed Forces of the Philippines, imbis na itaas, binawasan pa po. Nakakalungkot mga kapatid, dapat magkaisa po ang maraming Pilipino sa paninindigan. Dahil ang karapatan po ng maraming Pilipino ang masusunod kung bakit po nandyan ang mga senador at ang mga congressman ay dahil po sa kanilang pagsisilbi sa taong bayan. Kailangan manaig po ang boses ng taong bayan, hindi ang mga boses ng mga kongresista na iilan lamang. Kaya ang mga Pilipino, wag tayong manahimik. Karapatan natin magsalita. Karapatan natin pumuna sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Kaya mga kapatid, ano ang masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon sa issue ng lipunan sa Pilipinas, mga kapatid? I-komento nyo ang inyong mga komento, suggestion dyan sa ating YouTube channel at babasahin natin isa-isa yan. Maraming salamat po mga kapatid.